Yo, isa to sa best episode ko sa Spotify, mga prenos. Yung title nito, Friends Lang Daw pero Panay I Love You, Good Morning, Good Night, tas nag-send pa ng utong. Yup, sabay-sabay natin pakinggan, mga preno. Let's G. So itong email na to, perfect sa Valentine's, no? Lalo na sa mga taong friend zone. Ang title ng kanyang email, TPC, paano ba makaalis sa friend zone? Kwento ko lang, sabi niya. May parang naka-MU kasi ako. Almost kami na kung pagbabasihan lang natin yung mga ginagawa namin. Talking for hours, good morning messages, late night talks, update tuwing kakain, nag-I love you pa. Pero wala pa rin kaming label. May times na bigla siyang magiging cold after namin maging sweet bago matulog, kinabukasan parang walang nangyari. Parang nag-iiba yung ihip niya ng hangin. Tas bigla na lang siyang magiging sweet ulit after a few days na hindi kami nag-uusap. Nakasanayan ko na ang ganito, pero sa tuwing magpapakita siya ng sweetness at nadadala ako at napapatanong ako kung ano bang meron sa amin, sasabihin niya lang, kaibigan. Mga ilang beses pa lang kami nagkakasama sa personal. Schoolmate ko siya pero madalang kami mag-interact in person. Magandang babae siya TPC pero never pa daw siyang nagkakaroon ng boyfriend. Na parang ang hirap paniwalaan kasi sigurado ako ang daming pumuporma sa kanya. Artistahin kasi talaga eh. Kalog tapos hindi rin naman siya bobo. Ang interesting din na mga taste niya, same kami ng taste sa music. God bro. Ito yung mga trap eh. Same kami ng music taste. Baka para kami sa isa't isa. Tapos ma-realize mo pag naalala mo na, yo, this person is shit. Parehas lang kaming sumasabay sa music ng X-Battalion pero this person is shit. So yun, sabi niya, parehas daw sila music taste kaya parang nakakabaliw siya lalo dahil ang dami naming something in common. Parehas din kaming interesado sa arts, yo. Pero yun nga, parang pakiramdam ko, naboboard siya sa akin minsan. Ang unstable ng affection niya sa akin. Last week, nag-send siya sa akin ng topless picture niya na fresh from the bath daw. Nakatakip yung muka. Dinilit niya rin at syempre ako, hayok na hayok at kinuha ko yon bilang sign na ready na siya i-push yung kung ano man meron sa amin to the next level. Oo nga naman, di ba? Pag nagpakita ng katawan sa'yo, mapapaisip ka nga naman. Yo, mahal mo ba ako? Oo nga naman, di natin masisi tong lalaking to, no? Na, yo, gusto mo bang maging karelasyon ko? Kasi, ba't nilalabas mo yung dede mo? Tayo, natawa lang ako sa kung paano niya ka ng post yung message. Isipin mo yun, isa sa mga thirst moments nang ibabaw pa rin sa'yo ang pagmamahal, no? Naisip mo pa rin na, yo, baka gusto niyo na ako maging karelasyon. Di mo man lang naisip na, baka gusto ko niyang yung tirahin. Ay, Diyos ko po. So yun, tuloy natin. Kinuha niya raw yun bilang sign na baka ready na siya i-push yung kung ano man meron sa kanila to the next level. Pero ang sabi niya lang sa akin, joke lang daw. Hindi daw siya yun. Pero alam kong siya yun. Tas tinitingnan niya lang daw kung anong magiging reaction ko. Nakita niya lang daw sa internet yung picture. Yo, this girl, man. Parang ang hilig niya magbigay ng mixed signals sa akin. Pero aatras din agad at sasabihin tropa lang kami. Sabay pag na-bored, I love you na naman. Tapos ako naman si tanga, lagi tuloy ako umaasa na baka tuluyan niya na akong alisin sa friend zone tuwing naggaganto siya. Paano ko ba magiging girlfriend to, DBC? Salamat at sana mabasa. Yo, sanda mo ng titi, gagi. Sasabihin mo hindi sa'yo yun pag nag-react ng negative. Late naman yan! Malay mo, mapaisip din siya na, yo, ba't nag-send sa akin doon dito? Mahal mo ba ako? Oh, pero, paano ka makakalis sa friend zone? Yo man, may good news ako sa'yo. Hindi ka totally nakikita ng babaeng to bilang kaibigan, no? Dahil hindi ka magsasend ng dede sa kaibigan mo. Gagawin mo lang yun sa mga taong somehow nakikita mo bilang sexual entity, di ba? Bilang isang potential partner, bilang isang potential kapalitan ng init, di ba? Ng kamay o ng katawan. Bahala na kung anong level. Gusto ko ng taong to, no? On a certain level, di ba? Nag-I love you, nakikipag-usap sa'yo for hours. Yun nga lang pre, hindi nga lang siya ganoon kasigurado sa kung ano yung gusto niya sa buhay.
Baka gusto niya lang yung excitement, no? Tuwing nakipag-flirt sa'yo, tuwing nakikipag-usap sa'yo, pero every time na nagiging overwhelming yung nararamdaman niya, no? Na baka pumasok na siya sa seryosong bagay, sa commitment, nag-hold back siya bigla na, yo, I don't want this na. Aalis muna ako dito. Lulubayan ko muna tong taong to dahil baka maging sobrang seryoso na tong nangyayari sa amin. Hindi niya alam yung gusto niya. At ikaw naman, piniplay mo yung part mo, no? Ginagawa mo yung part mo ng malupit. Na tuwing umaatras siya, at bumabalik, ikaw, yo, nandiyan ka para bigyan ulit siya ng excitement. Nandiyan ka para bigyan ulit siya ng, ang tawag dito? Validation na every time na kailangan niya ng atensyon, every time na kailangan niya ng kamot mula sa'yo, no? Nandiyan ka para magbigay ng assurance na, yo, she's attractive, she is lovable, di ba? She is worthy bigyan ng oras. Yun, tuwing kailangan niya yung mga ganung bagay, nandyan ka lagi at available ka lagi. At wala siyang kahasal-hasal na kunin yun sa'yo kahit na magkaroon siya ng pangit na behavior na bigla siyang umiiwas sa'yo, no? Eventually, posibleng mag-fade tong kung ano man nararamdaman niya totally at totoong maging kaibigan ka na, no? Dahil nakuha niya na yung mga bagay na exciting makuha mula sa'yo, eh. Tapos pag talagang boring ka na all throughout para sa kanya, no? Hindi na siya nakakakuha ng excitement sa'yo kahit pa magkaroon siya ng matagal na break, no? O kaya eventually baka makahanap siya ng tao na mas sure siya, no? Na mas gusto niyang pasukin. Na alam niya sa sarili niya na, ayoko ng kabahan, no? Ito na yung taong worth it talaga, no? Ayoko na maging unsure sa feelings ko. Ito na yung taong gusto ko, no? Na posible mangyari yun at ikaw malulungkot ka na lang. Hawak yung titi mo. Nagmamasturbate sa alaala ng mga letratong sinenya dati. Pero biro lang. Ito lang kailangan mong gawin. Ito lang ma-advise ko sa'yo, pare. Magkaroon ka ng self-respect at tuldukan mo na tong bagay na to kung talagang wala siyang plano na patunguhin to sa next step. Bigyan mo siya ng, linawin mo sa kanya na, yo, sa totoo lang, hindi ko magets itong meron sa atin, no? Nandiyan ka minsan, sweet ka sa akin, bigla kang iiwas sa akin. What the fuck, man? What the fuck are you doing to my feelings, bro? Pinaglalaroan mo ba ako, bitch? Hindi naman ganun. I-confront mo lang siya ng maayos na, hindi ko na gusto tong dynamics natin. Nandiyan ka, sweet ka sa akin, tas bigla kang lalayo. Ayoko nang maguluhan at gusto ko na ituloy yung buhay ko. Kasi totoo yung feelings ko sa'yo at ayoko maipaglaro. Sabihin mo yung nararamdaman mo, then walk the fuck away, di ba? Go on with your life. Kung ano man yung mga pinagkakabisihan mo sa buhay, kung ano man yung mga pinagkakaabalahan mo outside of this shit. Huwag mo siyang bigyan ng atensyon tuwing kailangan niya, no? Huwag mo siyang bigyan ng validation ng ganun. Mag-pull back ka rin tapos paramdam mo sa kanya na yung attention mo something valuable, di ba? Na hindi niya pwede kunin basta-basta. Have some more self-respect at totohanin mo, no? Talagang mag-focus ka sa buhay mo, di ba? At malay mo, no? Pag wala na yung presence mo sa kanya, pag naging absent ka na talaga totally sa buhay niya, malay mo, yung fun times tuwing nakakausap ka niya, mag-resonate sa utak niya bigla na, yo, I can't let this person go. Hindi ko na siya nakuha bigla-bigla. Dati okay naman, aalis ako saglit. Pagbalik ko, nandiyan na siya, sweet na siya sa akin ulit. Hindi ko na siya nakuha na ganun. Baka totally mawala na sa akin to. I can't let this person go. Kailangan ko na atang maging seryoso feelings ko. Ano ba talagang gusto ko ngayon? Mapapaisip na siya, pring. Diba? Ano ba talagang gusto niya? Ba't ba siya natatakot? Then pipili na siya. Magpapatalo ba siya sa takot? O magko-commit na siya sa'yo, diba? At mangyayari lang yun pag hindi mo ginawa available lagi yung sarili mo sa mga kagustuhan ng babaeng to. Yun lang, pre. Respect your time. At kung hindi man niya ma-realize, no? Kung hindi man niya maisip na, sige, kung ayaw mo na, duwag. Then, niligtas mo yung sarili mo sa pagsasayang ng oras. Niligtas mo yung sarili mo sa pagsasayang ng oras sa taong tutungo naman sa wala. Pero kung na-entertain ka sa occasional love na binibigay nito at occasional nudes kung may plano pa siyang mag-send in the future, bahala ka sa buhay mo, tangina. Pero yun lang yung masasabi ko. Huwag mo masyadong gawing available yung sarili mo sa kagustuhan ng babaeng to for her own pleasure, di ba? Yun lang. At salamat sa pakikinig. Maraming salamat. Yun ang ating episode for this week.